Totoo nga ba na itong si Troy Rosario ang piniling team ay Magnolia Chicken Templados? Marami nagsasabi na ang pipiliin daw nitong si Troy Rosario ay itong Barangay Ginebra. Pero sabi nga nung iba, kung talagang Ginebra pipiliin yan, bakit hindi pa niya inanunsyo at ba't hindi pa siya naglalaro dito sa finals? Plus alam natin na itong sa Magnolia kasi kung titignan ninyo yung lineup, parang mas dito talaga bagay si Troy dahil ito sa magiging minuto na makukuha niya. Kasi dito sa Magnolia, pwedeng-pwede yan na maging starting power forward nila. Center si Xavier Lucero, power forward itong si Troy Rosario. Si Ian Sanggalang pwede na yang maging off the bench. Kaya hindi magiging problema minuto dito kay Troy. Pwede rin na off the bench si Troy Rosario dahil pwede maging starter si Lucero sa power forward at backup si Troy. Ibig sabihin sigurado na may papel dito si Troy Rosario sa lineup ng Magnolia. Ang sabi nga ng fans ng Magnolia, itong Ginebra, alam natin short rotation lang ang ginagamit yan palagi. At kadalasan yung mga players pag matanda na dinadala sa Terra Firma o Northport parang San Miguel. Pero itong Magnolia, alam natin nagtatagal yung mga players dyan. Katulad nila Mark Baroka, si Paul Lee, si Ian Sanggalang. Kaya posible na ito si Troy Rosario talagang magtagal yung karera niya dito sa Magnolia. Kaya sa tingin ng karamihan, bagay talaga ito si Troy Rosario dito sa Magnolia. Plus, merong history itong si Coach Chito Victolero na gumagamit ng mga forwards na merong outside scoring katulad ni Aldrich Ramos at ni Robbie Herndon. At diyan mag-fit talaga itong si Troy Rosario. Bagay na bagay siya dito sa Magnolia kaya hindi na ako magugulat kung talagang dito siya pipirma. Dahil nakita naman natin na ang ganda nung naging performance ng Magnolia dati nung meron silang mga stretch 4. At yan ang magagamit nila ulit ngayon dito sa kanilang lineup. Kaya sa tingin ko itong si Troy Rosario, sinabi niya na pinag-aaralan pa raw niya yung sitwasyon ngayon. Although meron daw siyang napili na team, hindi pa niya ito pinangalanan. Sa tingin ko posible na sa Magnolia ito talaga mapunta. At hindi na ako magugulat kung dyan nga siya pumirma. Dahil kung kukonsidera naman natin yung offer na salary, syempre kung ano man ang pwedeng i-offer ng Ginebra at San Miguel, yan din ang may i-offer ng Magnolia dahil sila ay sister teams. At ang magiging desisyon na lamang ay kung saan team ba pwedeng makapaglaro at makarating ng kampyonato. Sa tingin ko, itong Magnolia kung makuha si Troy Rosario, ang laki ng tsansa na sila ay maging isang championship contender dito sa Commissioner's Cup pati na rin sa darating pa na Philippine Cup. Dahil kung si Rosario ay makuha ng Magnolia, lalaki yung front court nila plus magkakaroon sila ng additional firepower na magagamit. Hindi na lamang sila aasa dito kay Xavier Lucero at kay Ian Sanggalang sa poste at meron ng Troy Rosario na 6'7 na nakakascore ng 3-point shot. Ang laking bagay niyan, lalo na dito sa Commissioner's Cup. Dahil kung meron kang Ricardo Ratcliffe na nasa loob, siguradong mado-double team yan. Kaya mas mabuti na nandyan si Troy Rosario para pag na-double itong si Ratcliffe, kick out sa labas at 3 points para kay Troy o kaya 4 points. At yan ang dahilan kung bakit kinakailangan gumawa ng offer ng Magnolia para sa serbisyo ni Troy Rosario. Wala namang guarantee na makukuha nila yan pero hindi rin naman natin masasabi na may mawawala sa Magnolia kung susubukan nila. Kaya ito talaga ay dapat nilang subukan gawin. Dahil kung makuha nila si Troy, ang laking bagay niyan. Mareresolba yung mga problema nila sa big men. At syempre, itong Magnolia Chicken Templados makasasabay na dito sa ibang mga teams ngayon sa PBA. Lalo na yung mga powerhouses na TNT, San Miguel at Ginebra. Sa bandang huli, kay Troy Rosario ang magiging desisyon pero hindi ako magugulat talaga kung ang piliin niya na itong Magnolia Chicken Templados dahil nandyan na lahat ng ingredients para siya ay maging successful ang karera talaga.